Tikman na po natin. Wow, excited na po. At ang lambot. Check na natin. Cinnamon roll. Sobrang sarap po. Kakailanganin natin. Una natin ilalagay itong ating 3 cups ng all-purpose flour, milk powder, 3 tablespoon, 3 tablespoon ng light brown sugar. Pwede din po kayo gumamit dito ng white sugar. 2 teaspoon ng yeast. Instant yeast po itong gamit ko. And hahaluin ko lang po ito. Natin ilagay yung ating mga wet ingredients. Pag nahalo na natin itong mabuti, lagay na natin yung milk at saka salt. Paghaluin po natin ito. Pag nahalo na natin itong mabuti, pwede na natin ilagay dito sa ating wet ingredients. Na rin natin ilagay ang 1 egg. Medium size po itong gamit ko. Pagkatapos natin ilagay lahat ng mga ingredients, tatakpan na natin to. Ganito naman yung bread maker kapag minimix na niya yung mga ingredients. Kaya kung meron kayong bread maker, mas madali kayo makagawa ng tinapay at hindi kayo mahirapan na rin magmasa. Pag ganyan na po yung texture nito, pwede na natin ilagay dito yung butter. Ilagay na po natin yung 2 tablespoon ng butter. Yan ang kagandahan kapag meron tayong bread maker, kahit araw-araw pa tayong gumawa ng tinapay at hindi tayo mahihirapan talagang magmasa. Ilagay lang lahat natin ang ingredients, then hintayin lang natin itong umalsa. Ngayon naman, sobrang smooth na yung ating dough. So, rest natin siya, hintayin natin siyang mag-double size. Siguro mga 1 hour. Check na natin yung ating dough. Nag-double size na yung ating dough, kaya pwede na natin itong hulmain. Hahatiin ko lang ito para mas madali ko siyang i-flat. Then, pwede na natin itong hulmain gamit ng rolling pin. I-roll lang natin to hanggang sa maging flat. After natin ma-flat yung ating dough, then mag-spread na rin tayo dito ng 1/3 cup ng soft butter. Paghaluin lang natin itong 1/2 cup ng brown sugar and 1 tablespoon ng cinnamon powder. Then i-mix lang natin itong mabuti. After natin ito ma-mix, sprinkles lang natin ito. Ang bango ng cinnamon. Natin mailagay yung brown sugar and cinnamon powder, lagyan na rin natin ng mixed nuts. Saka ko na ito iro-roll. At saka natin to hatiin. Ayan, nakagawa po ako dito ng 12 pieces ng cinnamon rolls. Then, paalsahin lang natin ito. Hintayin natin itong mag-double size. Then, ilalagay ko lang po dito sa loob ng oven para mas mabilis siyang umalsa. Mas mainit kasi dito. Yan. Then, hintayin natin kapag nag-double size na to, pwede na natin itong i-bake. Check na natin to. Yan, umalsa na po yung ating cinnamon rolls. Pwede na natin tong i-bake. Then, i-bake lang natin to ng 10 to
12 minutes. Check na natin. Wow! Luto na po yung ating cinnamon rolls. Next naman na gagawin natin yung cream cheese. Maglalagay lang tayo dito ng half cup ng cream cheese. Hindi ko na to susukatin, guys. Tansyahin ko na lang. Mga half cup lang po yung gagawin natin. Hanggang sa mag-smooth yung ating cream cheese. Then, lagay na natin yung ating powdered sugar. 3 tablespoons. Mag-a-add din po ako dito para mas lalong sumarap yung ating cream cheese filling. Lalagyan po natin ng 3 tablespoon din po na powdered milk. Then, haluin lang natin itong mabuti. And kapag ganito na, creamy na yung ating cream cheese, malamig na rin po yung ating cinnamon rolls. Lalagyan na natin ito sa ibabaw. Spread na natin dito sa ibabaw. At mag-a-add lang po ako dito ng mixed nuts sa ibabaw para mas maganda tingnan. At tatlo, lalagyan natin ng powdered sugar. And dito naman sa tatlo, maglalagay tayo dito ng melted chocolate. Tikman na po natin. Wow, excited na po. Yummy. Wow, sarap. Sobrang sarap. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo tong ating recipe for today. Napakadali at napakasarap na cinnamon rolls. See you in my next video. Please share and subscribe na rin po for more videos. Bye!